Magnolia Hotshots kontra sa Rain or Shine Elasto Painters. Halos hindi nga nagkakalayo ang score ng both teams sa first half ng laro sa score na 50-47. Tatlo lang nga dyan ang kalamangan ng Rain or Shine. Buhat na buhat nga ni Santillan ang kanilang opensa na kumuha agad ng 17 points. Naging mainit nga offensively si Santi sa first quarter ng laro kung saan doon niya nga nakuha ang karamihan ng kanyang puntos. Sa kabila naman nga ay naging balanse ang kanilang opensa na pinangunahan ng 9 points ni Ricardo Ratliff at Ian Sanggalang, habang si Mark Baroka naman nga at Calvin Abeba ay parehong nakapagtala ng 8 points. Third quarter ay maganda nga ang simula sa opensa ng Rain or Shine kung saan bahagyang umabot sa 7-point lead ang kanilang lamang sa Magnolia. Biglang init nga ang outside shooting ni Kaylan Chongson na nagkaroon ng back-to-back 3-pointer, pero hindi nga nagtagal ay nagkakaroon na ng sagot ang Hotshots. Nagcapitalize nga sila sa loob ng paint sa pangunguna ni Ratliff at Sanggalang na naging agresibo sa pag-atake sa ilalim. Entering the halfway mark ay eto na ulit ang Ross. Bigla nga nagparamdam sa opensa ang kanilang import na si Deon Thompson. Bahagya nga silang nagkaroon ng 8-point lead after ng 3-point shot ni Kit Tattoo Jr. Tumuloy-tuloy nga ang pag-control sa game ng Ross sa late minutes. Umabot pa sa double digit ang kanilang kalamangan. Pilit namang binubuhay ni Ratliff ang kanilang opensa na patuloy ang pagiging agresibo sa ilalim. Step up na din nga sa kanilang opensa sa Xavier Lucero na panay din ang atake sa basket. Nag-spark nga yan ng small run para sa Hotshots patapos ang quarter. Baba na lang nga sa 3 puntos ang kanilang inahabol after ng third frame, 81-78. Fourth quarter ay tuloy nga ang pagiging agresibo sa opensa ni Lucero. Patuloy din nga ang pagdomina sa ilalim ni Ratliff at Sanggalang, kaya naman nakuha na nga nila ang kalamangan sa early minutes. Tumuloy-tuloy nga ang run ng Magnolia sa halfway mark. Step up na din nga sa kanilang opensa si Mark Baroka, kaya naman umabot na nga sa double digit ang kanilang kalamangan. Pero hindi nga nagtagal ay nagkaroon ng counter run ang Rain or Shine. Nagpaparamdam na nga ulit sa kanilang opensa si Kaylan Chongson. Bigla na din ngang uminit offensively si Karakot. Nagkaroon pa ito ng big 4-point shot para itablang score nila sa Hotshots, at hindi nga nagtagal ay nakuha na nga ulit nila ang kalamangan after ng basket ni Adrian Ocom sa transition. Tough break pa sa Magnolia kung saan with under 3 minutes ay nakuha ni Ratliff ang kanyang ika-6 na foul. Graduate na nga ang import ng Magnolia going to the crunch time. 1 minute mark ay lamang-langan ng 2 puntos ang Rain or Shine. Daming ang opportunity ng Magnolia para manalo sa game, pero namintis nga nila ang kanilang mga potential game winners. Kaya sa uli nga ipanalo pa rin nga ang Rain or Shine Elasto Painters.